Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lughatil arabiyyah li ghairi natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa purong wikang Arabiko, no? Alhamdulillah, so kaapon, natapos tayo sa Fahmul Masmu' at tadako tayo sa araw na ito in takallam. Takallam from takallama, yatakallamu, and anta tatakallamu, then amrun takallam, meaning magsalita, speak. Okay, that is takallam. So here, tadribul awwal, ang unang pagsasanay. Mada taf'alu. Meaning, mada taf'alu, what do you do? Ano ang gagawin mo? Mada taf'alu. Pag babae, mada taf'alina. Okay? Mada taf'alu, ayun, meron pala. Mada taf'alu or mada taf'alina. Pag babae, mada taf'alina, anong gagawin mo? Pag lalaki, mada taf'alu. Fil mawaqifat sali yata. So, mada taf'alu or mada taf'alina fil mawaqifat saliya, meaning, ano ang gagawin mo sa sumusunod na sitwasyon? The following situation, fil mawaqifa or mawaqifun situation. And saliya is the following. So, in the following situation. Okay, kung babae, mada taf'alina fil mawaqifat saliya, taliya or mada taf'alu pag lalaki, fil mawaqifat saliya. Anong gagawin mo sa sumusunod na sitwasyon? Okay? So this is a nasyatun sanaiya, this is a dual activity. So here ang una, the wahid, saujatuka. Saujatun is wife. Saujatuka, lalaki to, your wife. Saujatuka tatakallamu katiran. Tatakallamu, siya'y nagsasalita. No? Siya'y nagsasalita ng marami o madaldal. Tatakallamu katiran, masalita, madaldal. No? Okay. O sabihin natin, your wife speak a lot. So ano ang gagawin mo? Mada taf'alu, lalaki, ito babae yun, siyempre, no? Ang tinutukoy, ikaw na lalaki, mada taf'alu. Anong gagawin mo kung ang asawa mo ay madaldal? Your wife speak a lot. Siguro, o diyan din sa lalaki, no? Or zawjuka yatakallamu naman kapag lalaki. Tatakallamu siya yon. Yatakallamu siya na lalaki, ya. Okay? Kapag ang ya yatakallamu siya yon na lalaki, change into tatakallamu siya na babae yon. Okay? So, zawjuka yatakallamu katiran, parehas, no? Ang yung asawa ay madaldal din o masalita o nagsasalita siya ng maraming beses. So meaning, sa madalit sabi, sila ay masalita o madaldal. Either your wife or your husband. Saujatuka or saujuki. Okay? Yes, this saujuki. Nasabi ko yata saujuka. Saujuki, meaning ang yung husband. Okay? So anong gagawin natin? Mada taf'alu or mada taf'alina fil mawaqifat saliya. In the following situation. Anong gagawin ng asawa sa kanyang asawa? Siguro, kung nagsasalita, kung ito ay sa Islam, nangangaral o nag-share, maganda, no? O, walang problema ang masalita o madaldal kapag kaganitong sitwasyon. But kung sila ay nagsasalita lamang, masalita. As a natural, makikita natin minsan mga walang sense, mga walang kwentang salita lamang, daldal ng daldal, no? Merong ganyang mga tao. Siguro, advisean natin sila, asawa man lalaki o babae, na bawas-bawasan ang pagsasalita ng walang saysay. Unang-una, alam natin, ang mga sinasabi natin ay itinatala ng mga anghel. No? So, maaaring ang taong masalita ay makagawa ng salitang hindi niya sinasadya na siyang ikakapahamak niya sa kabilang buhay.
Diba? Mayroong ganyang hadith, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, na siya ay salita ng salita na kung saan sa kabilang buhay, mamamangha siya, kakapapahamak niya ito eh. Dahil sa sobrang salita, hindi niya namamalayan na mayroon siyang nagawa na hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang masakit pa dito ay makapagsalita ng paglabas pa ayon sa pananampalatayang Islam. Kaya nga, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, advice niya na konting salita. Ingat lang sa mga maraming salita na walang saysay. Konting salita, ngunit ang salita ay mahalaga. No? Kahit ang mga sahaba, advice nila yan na mag-iingat sa maraming salita sapagkat ito ay maaaring mapahamak ang isang tao o mananampalataya kapag siya ay masalita, hindi nag-iingat. So that way, bawas-bawasan ang pagsasalita kung ito ay hindi naman patungkol sa pananampalataya. Kung hindi kinakailangan, mas mainam na konting salita o mas manahimik na lamang kung sa magsalita ka nang walang halaga. Gaya din ang sabi yan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mas mainam ang manahimik kaysa sa magsalita ng walang halaga. Pangalawa, alam natin na ang impyernong apoy ay nabanggit niya ito as para sa kay Muad radiyallahu anhu, na ang impyernong apoy ay mapupuno dahil sa kanilang dila. Meaning dahil sa pananalita ng tao, mapupuno ang impyernong apoy. At karamihan dito ay mga babae. Siyempre mga babae yan ang mga madadaldal. So advice natin ito sa ating mga asawa, especially babae, na ingat sa pagsasalita sapagkat ang impyernong apoy ay mapupuno yan ng dahil sa kanilang mga dila lamang, meaning sa kanilang pagsasalita. So, matakot tayo. Advice natin sila na mag-ingat magsalita. Isipin muna bago tayo magsalita kung ito'y kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, gawin natin kung ito'y kalugod-lugod at wala naman mapapala, mas mainamang manahimik tayo. At iba pa, ayon sa inyong mga kaalaman. No? Okay. Number 2, Zawjatuka anida. Meaning, Zawjatuka anida, your wife is stubborn. Anidatun or anida is matigas ang ulo. So meaning dito, ang yung asawa daw ay your wife, ang yung asawang babae matigas ang ulo, or zawjuka anidun. So nakita nyo, anidun is masculine, by putting tamarbuta, anidatun magiging babae. So match yan, no? Zawju is masculine, so anidun. Zawjatu is feminine, anidatun is feminine. So dito naman, lumilitaw kung ang asawang babae o lalaki ay matigas ang ulo, so ano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon ng isang asawang lalaki o babae sa kanilang magkabilang asawa? Kung ang isa dito ay gumagawa, anong maaari nating ipayo? Kung halimbawa tayong nasa kalagayan na lalaki, ang babaeng matigas ang ulo o babae matigas ang ulo ng lalaki, anong maaring advice kaya dito? No? So sa matigas ang ulo, siguro ang katigasan ng ulo o iba pang mga ugaling hindi magaganda. Palagay ko ang dahilan kung bakit nagagawa ito ng Muslim, Allahu a'lam, Allah knows best, ay dahil sa kakulangan sa kaalaman sa pananampalatayang Islam. Meaning, mayroon silang lack of knowledge in our religion. Kulang sa pangunawa o kaalaman sa ating relihiyon. Alam mo kasi kapag ang katigasan ng ulo, nawawala ito kapag tayo ay mayroong alam sa ating religion. Of course, our religion, yung katigasang ulong yan, mga gawain mula sa madilim. No? Pagsisinungaling, mga pandaraya, cheating, deceiving, mga insulting, or mga pagtatrader, at iba pa. Ito'y gawaing mga kalikuan o galing o mula sa madilim na landas. So ang Islam, ito ang reliyong ilalabas ka sa dilim tungo sa liwanag. Meaning yung maling patnubay, ilalagay ka sa tamang gabay. So that's why kung tayo ay mag-aaral sa Islam, yung madilim na ginagawa natin, maling patnubay, bibigyan ng maliwanag ito o mabuting patnubay. So siguro para mawala ang katigasan ng ulo, kailangan natin ng mayroong knowledge. Dahil kapag may knowledge kayo, yung mag-asawa ay mawawala ang katigasan ng ulo sapagkat malalaman natin yung tama at mali. So ang the best advice sa mga taong matitigas ang ulo sa pananampalatayang Islam o mag-asawa, kailangan siguro pag-aaralan ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at kapag nagkakaproblema, madaling solusyonan ito kapag mayroong konting hindi pagkakasundo ang mag-asawa. Ang katigasan ng ulo, alam niyo, ito ay mawawala at ang pagtanggap at pagpapakumbaba ang umiiral kapag may knowledge tayo. Kaya subhanahu wa ta'ala, because of taqwa. No?
So that is my advice siguro. Siyempre may mga kanya-kanya tayong paraan na advice, meron din kayo. Okay? Number 3, ang mahalaga dito, alam natin ang translate. Nag-aaral naman tayo nagsasalita no? Pero yung pag-a-advise, alam kong mas maaaring marunong kayo sa akin sa ganito. Okay? So ang importante lang, nag-aaral lang tayo na makaintindihan natin yung words or sentence dito. Saujatu ka anidatun, meaning pag gusto mong sabihin ang iyong asawang babae, saujatu ka lalaki. Pag babae, saujuki, no? Saujuki, like here, saujuki anida, anidun. So, meaning, ang yung asawang lalaki, saujuki matigas ang ulo, or saujatu ka, yung karito lalaki, ang yung asawang babae ay matigas ang ulo. No? Alhamdulillah. So, minsan nalilito ako, no? Iko-correct niya yung mga haraka. Sometimes napansin ko, pag nakikinig ako, may mga hara ako nami-mistake. Katulad ng nakaraan, yung hindi ako nagkakamali, yatruka, nagawa kong, ano ba yun? Yatruki yata. Instead na yatruki, ang nasabi ko yata doon, yatraki ba? Ang nasabi ko yata doon, no? Sorry. Uridu ano bang nakalagay doon? Uridu an atruka. Okay, atruka. Ang nasabi ko data doon, uridu an atraka. Meaning, uridu, I want to leave. Gusto kong iwanan. Uridu an atruka. Ang nasabi ko, an atraka yata. So, minsan i-correct nyo lang. No? I-considerate nyo na lang kung nami-mistake tayo. Tulad dito, minsan parang nasasabi ko, saudyo ka eh. Saudyo ka anidon instead na saudyoki anidon. Okay? So, alhamdulillah, I hope inuunawa nyo yung mga ganyang pagkukulang, pagkakamali, sapagkat walang perfecto sa atin. Lahat tayo nagkakamali. Pero mas maganda ang nag-a-admit ng mali at nagpatakumbaba. Okay? Ang layunin naman natin dito ay makapagturo na makapagsalita o makaunawa ng salitang purong Arabic by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Alhamdulillah. So here, number 3, talata. Saujatu, puro saujatu. Pag saujatu, wife ha. Pag sauju, asban. Saujatu ka na tanamu, pag tanamu, babae yun. Siya ay natutulog. Pag lalaki, yanamu. Okay? Tapalitan nyo lang ng ang ta from present tense or modarion, tanamu, yanamu. Okay? Yan ang pagkaiba ng siya. Babae, ta. Ang lalaki, palaging ya in present tense. So, saujatu ka tanamu katiran. Meaning, ang yung asawa ay matagal matulog. Siya'y natutulog ng matagal o marami. Alat. Meaning, matagal siyang matulog. Saujatu ka. Okay? Tanamu katiran. Your wife sleep so much. Okay? Or alat. Meaning, matagal siyang matulog. Natutulog siyang matagal. Or either saujuki. Saujuki ya. Yanamu katiran. Parehas. Natutulog silang matagal. So anong mai-a-advise natin dito? Para sa akin, ang advice na maibibigay ko, of course, palagi nang tayong bumabase dapat sa ating reliyon. Dahil ito yung guide natin. Alam natin sa ating reliyon, ang oras ay napakahalaga. Ginto ang oras sa ating reliyon na dapat ito'y nagugugol natin for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tulog tayo ng tulog, na kung saan ay labis na pagtulog na hindi naman kailangan, kasi merong kailangan ang tao na kung saan mag-relax siya, magpahinga muna because nagkaroon siya sakit, advice ng doktor na mapagkakatiwala ang Muslim ay magpahinga, matulog muna, relax muna, sobrang patig na siya. So, in this situation, wala tayong makikitang problema eh. Pero kung ang tinutukoy ay tulog ng tulog, ay sobra na sa tulog na hindi naman kailangan matulog ng matulog dahil ito'y tanda lamang ng katamaran, alam natin sa Islam ay mahalaga, ginto ang oras natin na dapat magugol natin ito sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakahalaga nito. At saka kung tayo tulog ng tulog, especially after Fajr, tulog na naman, pag yung mga baraka ng Allah subhanahu wa ta'ala ay parang tinatakasan natin, tinatanggihan natin dahil alam natin after Fajr salang, Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtatakda ng mga baraka para ibigay sa mga taong mga nakagising. So, advice natin na huwag matulog kung hindi kailangan. At gugulin na lamang yung oras na yun para kay Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng pagbabasa ng Quran o pagdidikir, mas makikinabang dahil ang katotohanan ng
oras sa ating pananampalataya na sobrang napakahalaga. Tulad dito ng ginto. At ito'y pagkakagawin natin gininto ang pagkakataon, ang mga oras na tayo ay gising bago pa tayo dumating sa panahong tayo ay hindi na magawa natin yung mga pagkagising natin, malakas tayo, magawa nating magdikir, magawang magbasa ng Quran, bago dumating yung kahinaan natin na hindi natin na ito magawa, at least hindi na sayang ang ating panahon. Ginugol natin ang ating kabataan bago tumanda. Ginugol natin ang ating kalukusugan, kalikasan, bago tayo nanghina o nagkaroon ng sakit. So, ginugugol natin for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Arba'a, zawjatuka muhmilatun and zawjuki muhmilun. Meaning, ang iyong asawa ay careless. Meaning, sabihin natin muhmilatun or muhmilun, pabaya, no? Yung asawang lalaki o asawang babae, halimbawa sila ay pabaya. So, ano ang mai-advise natin kung sila ay pabaya? So, I think iba-iba ang magiging advice natin to, but mainam palagi sa ating pananampalatayang Islam. Huwag tayong maging magpabaya sa, halimbawa, sa ating tahanan, sa ating mga anak, sa ating asawa, sapagkat ito ay nagpo-cause ng hindi maganda sa ating pamilya at pinagsisimulan ng maliit na problema hanggang sa lumaki. At ang punto rito ay maaaring mawasak ang pamilya, magkaroon ng divorce, at ang mga bata ay mapunta sa mga hindi magandang gawain sapagkat nagkaroon ng broken family, no? So ang pagpapabaya sa Islam ay hindi ito inaaral o tinuturo. Dapat ang bawat isa ay nagbibigay ng pahalaga sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, nagbibigay ng importansya, nagbibigay ng pahalaga sa kanyang mga pamilya, kanyang asawa, kanyang mga anak. Especially, hindi ka magpapabaya sa iyong relihiyon, especially ang iyong obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. So iwasan ang pagpapabaya sapagkat hindi maganda ang resulta sa bandang huli. Okay? Kamsa, zawjuka yasharu karijal bait. Zawjuka, meaning your husband, yasharu, meaning yasharu, palaging gising. Okay? O nagpupuyat, nagpapagabi. Karijal baiti, sa labas ng bahay, no? So ano ang mai-advise natin dito? Ang yung asawa is stay awake, no? Outside the house. Mga nagpupuyat, nagpapagabi, madalas siya sa labas ng bahay. Ito'y gawain talaga kung tutusin ng mga hindi mananampalataya ng kaligayahan nila kahit na gabi na o hating gabi pa. Basta't mayroong kasiyahan, makikita mo, palagi silang gising sa labas ng bahay, either na ito ay nag-iinom ng alak, either na sila ay nagsusugal, nagpupuyat, no? Hindi natutulog. So sa atin, alam naman natin ang sunan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung hindi lang talaga importante, after Isha, hindi na nagsasalita yan, tutulog na yan, kung hindi lang kailangan, no? At kung kailangan, nagsasalita din siya, pero kapag di kailangan, tutulog na yan. Maaga siyang natutulog at alam natin, even na sa mga hindi mananampalataya, they are agree sa gawain na ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na dapat ang tao ay natutulog ng maaga at kung maari makawalong oras siyang matulog. So, dito kung siya ay nagpupuyat palagi, ay anong maia-advise natin sa asawang lalaki kung siya ay nagpupuyat palagi sa labas? Unang-una, kung siya ay nagpupuyat nang wala namang benefits, hindi naman nagtatrabaho, nagpupuyat lang nang walang kwenta, so sinasayang niya ang oras at sinasaktan niya. Pinipinsala niya lamang ang kanyang sarili sa ganitong sitwasyon. At alam natin, alanos bes, marami ang nagiging resulta na maaring magkaroon sakit ang tao kung siya ay palaging puyat, kulang sa tulog. So wag natin pinsalain ang ating sarili sapagkat itatanong din yan ng Allah subhanahu wa ta'ala o maaring magsaksi sa kabilang buhay ang katawan na ito na pinahirapan mo o pinipinsala mo. Meaning may karapatan ang ating katawan na ibigay natin ang kanyang karapatan. Especially ang tao, minsan nararamdaman niya, antok na siya. Pero nilalabanan niyang hindi matulog. Magawa niya lamang yung munting kasiyaan, kaligayaan na may pandaray at panlinlang sa labas ng bahay. Linalabanan niya ang kanyang antok, no? So hindi maganda ito. Ibigay natin ang karapatan ng katawan. Yun ang magandang advice sapagkat ang katawan ay mayroong karapatan
sa atin. Okay? O ganun din naman, Saujuki, parehas lang. Saujatuka, palitan natin yung ya kanina, yasharu, tashharu. Tastari. Iba na to, no? Tastari na pala to. Okay, wala siyang tanong doon sa babaeng nasa labas nagpupuyat. Okay, number 6. Sita. Sita ba? Yes. Saujatuka. Your wife, saujatuka, ang iyong asawang babae, tastari asyaa. Siya ay namimili ng mga bagay. La tahtajuna ilayha, na hindi naman ito kailangan. Meaning, sa madalit sabi, la tahtajuna ilayha, na hindi naman kailangan, ay nagsasayang lang siya o nag-aaksaya lang ng pera. At sa Islam, alam natin, innallaha la yuhibbul mushrif. Innallaha la yuhibbul mushrif or mushrifun. Hindi niya gusto o minamakal ang mga mapag-aksaya. At alam natin sa Islam, ang hatol sa pag-aaksaya, mayroong nagsasabing ito ay haram, may nagsasabing makruh, or maaaring ang iba'y makruh, ang iba ay haram. So tulad ng pag-uwudo natin na pag-aaksaya ng tubig, sinasabing ito ay makruh. Ngunit sinasabi naman nila ang pamimili ng walang kailangan, walang saysay ay paninirang salapi. Salapi ang usapan dito. Sinasabi nila, ito ay haram. That's why, sinasabi nila, maaaring sabihin natin na advisean ko siya, ansakuha, okay, a-advisean ko siya na innal israf, yun ang advice ko, ansakuha, advisean ko siya, innal israf, ang pag-aaksaya, as sinasabi nila ito, muharramun or haram. Okay? So, wag siyang mag-aksaya sapagkat ang pag-aaksaya, kahit na ito'y makro lamang, hindi ka lugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, that's why, hindi tayo dapat namimili ng hindi naman ito kailangan, hindi naman ito dapat gamitin, naninira ka lamang ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mahalaga dito, hindi minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mapag-aksaya. So sa anumang bagay, hindi tayo dapat nag-aaksaya. Okay? So, sabaa, saujuki, asawa mong lalaki, your husband, saujuki, masgulun bikiraatis suhufi. So, ibig sabihin, masgulun is abala, busy. Busy siya. Saujuki masgulun, your husband is busy bikiraatis suhufi with the reading of newspaper while wasyabakatil dawliya. Wasyabakatil dawliya is internet. So meaning ang asawa mo masyado siyang abala sa pagbabasa ng mga dyaryo. Okay, sukupon is the plural of sahipatun. Okay, mga dyaryo. At syabakatil dawliya, internet. So maaari nating i-advise sa asawang lalaki para sa akin, Allah knows best, wag niyang sayangin ang kanyang oras sa walang saysay. Pero kung malay natin, kung binabasa niyang dyaryo ay namumulot siya ng patungkol sa aral sa Islam o may konekta sa reliyong Islam, wala namang problema kung titingnan niyo yung dyaryo. Pero kung magbabasa lang siya ng kung walang mga saysay, yan ay pagsisira din, wasting time din yan. At hindi ka lugod-lugod kaya samantala ang pag-aaksaya ng ating oras. Ano mang bagay ang pag-aaksaya ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? At ganoon din, ang paggamit ng internet, kung ito ay ginagamit niya for the sake of Islam, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, walang masama. Pero kung wala, itong connection sa Islam, makamundong bagay lamang, pwede nating ipayong huwag sayangin ng oras. At huwag masyadong magpadaya at magpagalinlang sa laro at aliw ng mundong ito. Sapagkat ito ang dahilan, ang mundong ito, na ginagamit din ni Shaitan at ang ating mga naps na nahihilig sa kasamaan, nahihilig sa kawalang gawain, mga libangan,
ang dahilan upang tayo ay panghinaan sa ating pananampalataya. Instead, nagugulin natin ang pagbabasa sa Quran o sa mga aklat sa pananampalatayang Islam, higit itong mainam. Unang-una, lalakas ang iman natin, may matututunan tayo. Higit sa lahat, pag ginagawa mo ito, nagkakaroon tayo ng gantimpala, kaya lasbantala, sapagkat ito'y mga uri ng pagsamba. Okay? Okay, dako tayo sa number 8, Samina. Okay, Samina. Zawjatuka tatakallamu bil hatifi katiran. Your wife speak a lot with the telephone. Ang iyong asawa ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng telepono madalas. So, anong advice may bibigay natin sa kanya? So, gaya ng sabi natin, ang pagsasalita ng marami ay maaaring ang tao ay mapahamak sa sobrang salita. Sa sobrang salita. Kalo na yung mga daiya dyan. Kailangan kapag ang mga nakausap nyo, yung mga tuso. Sabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, iwanan nyo na yan. Mapapahamak lamang kayo. Bakit? Kasi matututo ka makipagtalo sa kanyang mga tuso, hindi mo kayang talunin niya. Kahit ano sinasabi niyan, walang takot, walang prenong magsalita yan. At tayo hindi mga tuso. Magsalita ng totoo. Ngayon, kung mga tuso lamang, wala kang mapapala dyan, hindi magpapatalo yan. So si Ibn Abbas radhiyallahu anhu ay payo niya sa mga Muslim na iwanan na ang mga ito sapagkat walang mangyayaring mabuti, bagkus, dahil sa nakikipagtalo ka ay maaaring mapahamak ka pa sa iyong sinasabi. Maaaring mag-init ang ulo mo. O yung sinasabi, hindi mo na naisip, mali-mali na pala. Kaya kung mga tuso lang, iwanan nyo na yan. Dahil hindi naman tayong nagbibigay ng gabay sa mga tao kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, iwasan natin ang sobrang masalita. Ipayo natin sa mga asawa natin at ito'y paninirang oras. Sinasayang o inaaksaya lang natin ang oras na dapat nating aksayahin yon sa kapakinabangan na kung saan magkaroon tayo ng reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, dako tayo sa susunod na topic. Okay. Ang susunod ay ang tadribut sani nakishi. Nakisil maudu'ati taliya. Meaning, nakish di samrun, no? I-discuss mo. I-discuss mo, ipaliwanag mo. Okay? Nakisul maudu'ati taliya. Meaning, discuss the following maudu'at is plural, importance. Okay? Discuss the following importance. Parikin, team, palang grupo, team. Parikin min zumalaika from your colleague or classmate. Okay? I-discuss, pag-usapan ang sumusunod na kahalagaan. Maudu'a, maaparikin kasama ng iyong grupo or team mula sa iyong kaklase or kasamahan, colleague or classmate. Okay? This is a nasyatul farik, meaning this is a team activity, no? Aktibidad na pangpangkatan, ang pangkat, no? Okay, pangkatang gawain. Asya'u yuhibbuha sawju fi sawjatihi. Things that the husband love sawjatihi to his wife. Mga bagay na gusto ng lalaki sa kanyang asawang babae. Yun, pag-uusapan nyo ngayon, magkaklase kayo. Limbawa, no? Pag-uusapan nyo na bang mga gusto ng lalaki na mga bagay sa kanyang asawang babae? Siyempre, as a Muslim, gusto ng mga lalaki sa kanyang asawa, yung masunurin sila sa kanilang mga asawang lalaki, yung sinusunod, yung hindi labag sa hangganang tagubilin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pananampalataya. Of course, kung pagsuway naman, ba't susundin mo? So meaning, kung ang lalaki ay nag-uutos lamang palagi ng tama, ay sundin ito ng babae. At ito ang dahilan kung bakit magugustuhan ng lalaki ang isang babae. Isa sa dahilan na ito'y gusto niya sa kanyang asawa ang magandang pagsunod, magandang ugali. No? So alam natin, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito'y napakagandang balita sa mga babae. No?
na ang babae, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa ating naintindiang wika, na kapag ginawa niya ito, anumang pinto sa paraiso ay papapasukin siya. Kung nanaisin ng Subhanahu wa Ta'ala, dahil may mga pinto kasing special lang na hindi pwede talagang pasukin ng isang Muslim. Tulad ng wasila, ito'y kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, o maaring kasama niya doon yung gusto ng kasama ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa paintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero maliban doon, hindi tayo maaring papasukin doon sapagkat ito'y speciality lamang kay Prophet sallallahu alaihi wasallam o kung kasama niya kanyang pamilya. Ganon din may mga isang pintuan sa paraiso, ala nausbes, na ito'y sa mga martir lamang at kung yaw hindi martir, hindi ka makapasok. Pero sa babae, mayroong adit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na kapag ginawa nila ito ng babaeng asawa, alimang pinto sa paraiso ay makakapasok siya. Yaong nag-aayulo siya, yang nagsasala siya, at masunurin siya sa kanyang asawang lalaki. Kahit na anong pinto, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, malayang makapasok ang babaeng ito. Allahu Akbar. So napakadali para sa isang babae, no? Makapasok sa paraiso. Kaya lang, isa sa pinakamalagay, masunurin dapat ito sa kanyang asawang lalaki. At especially, nagugustuhan natin higit sa lahat sa babaeng asawa, yaong siya'y debutante sa pananampalatayang Islam at nagsasala siya on time at nag-aayuno, hindi talaga nagpapabaya. At marami pang dahilan kapag pagkukwentuhan natin ito, mga magkaklase tayo, marami pang dahilan na ang lalaki maaaring magustuhan niya sa isang asawang babae, no? Asyahu tuhibbu zawjatu, ganun din to, binaliktad lang. Asyahu tuhibbuha zawjatu, mga bagay na gusto ng asawang babae fi zawjiha, sa kanyang asawang lalaki, in her husband. So ganun din, no? Siyempre, siya'y maalam sa Islam, tinuturuan niya, sinisave niya siya mula sa parusa ng impyerno, no? Nasisiya ng babae sa kanya dahil maalam siya, tinuturuan niya ito para sa kanyang kaligtasan, no? Binabantayan niya sa kanyang mali at tinuturo niya pinakakitungan ng mabait, mapino, mababang loob, may katapatan, lahat ng mabuting gawa ginagawa niya para sa babae. Of course, gusto ito ng babae sa isang lalaki, especially yung knowledgeable siya. Kaya alam natin sa Islam, hindi hinahanap ng mga babaeng malalakas ang kanilang iman na ang kagwapuhan o kayamanan. Hinahanap nila yung talagang maaalam na alam nila, by the will sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito yung mga taong maaaring makapagligtas sa kanila sa kabilang buhay by the will of Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? Alhamdulillah. Asya'u la yuhibbu zawju. Bagay, things, la yuhibbu zawju. Meaning that the husband does not love. Hindi niya gusto. Fi zawjatihi. Of course, yung mga pagsuway sa kanya, hindi niya ginagampan ng kanyang obligasyon, pasuway siya, matigas ang ulo, hindi masunurin. Of course, hindi magugustuhan nito ng lalaki sa kanyang asawang babae. Even ng babae. Asyahu la tuhibbu zawjatu fi zawjiha. Ganon din. Mga bagay na hindi nagugustuhan ng isang babae sa kanyang asawang lalaki. No? Things that the wife doesn't like or love in her husband. Iyaong mga kung saan ay nagpupuyat, nagbibisyo, pasaway sa Islam, nagpapabaya, especially sa tungkulin. Of course, hindi gusto yan ng isang babae. No? At ganun din, limada yatruku zawju. Why the husband leave zawjatahu? Why the husband leave their wives? His wife, zawjatahu, his wife. Bakit iniiwan ng asawang lalaki ang kanyang babae? So natapik natin, nakaraan, matigas ang ulo, hindi sumusunod, kung saan sana'y masunurin, at siya'y magandang may ugali, okay yan. Pero kung nagiba, hindi magandang ugali, hindi masunurin, pasuway, matigas ang ulo, lalo nagpapabaya sa ating mga obligasyon, of course, ito ay iiwanan ng lalaki, especially, iniwanan niya yung kanyang sala, tarakatis sala, she leave the prayer. O sometimes, sabihin natin, siya'y matigas ang ulo, la talbisul hijab. La talbisul hijab. She doesn't wear hijab. Meaning, hindi siya nag-hijab. Kahit na pinagpapayuhan, labas pa rin ang labas ng walang hijab. So sometimes, kung sila ay mag-hijab, hindi naman ito kumpleto. No? Meron kayong makikita ngayon na
maghihijab sila, sinasabit lang sa ulo yung kanilang takip sa ulo, tapos nakalitaw yung leeg, nakalitaw yung kamay, nakalitaw yung kwintas, nakalitaw yung mga pulseras, nakalitaw yung paa. So, hindi yun ang tinatawag na hijab. Yung hijab, tinatakpan mo ang buong katawan mo. Maliban lang sa mukha at kamay. At kung ito'y nakakaakit, maaaring takpan din ito dahil nagbibigay ng fitness sa mga kalalakihan. No? At alam natin, yung mga wearing talaga ng hijab, tinatawag din silang mutahajibatun. Mutahajiba or mutahajibatun. At mayroon din mutanakiba. Yung mga mutanakiba, yung nakanikab, mata lang ang kanilang nakalitaw. Pero yung mutabarrija, hindi hijab ang kanilang ginagawa So pasuway din to, matigas din ang ulo. That's why, marami sa mga kalalakiang Muslim, idinidivorce nila ang asawa nila kapag sila ay pasuway, kung ito ay lalong-lalo na may kinalalaman nito sa pananampalatayang Islam sapagkat nakakatamlay, nakakadistract ito sa kanilang buhay na o yung kaligayaan nawawala dahil sa pagsuway nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. So unti-unti silang nanlalamig sa mga babae. Ito ang dahilan kung bakit idinidivorce nila ang kanilang mga asawa. So that's why yung babae dapat maging masunurin talaga siya sa kanyang asawang lalaki. Okay? Limada la tahtammu ba'du zawjati ba'du zawjati some wives, mga ilang asawang babae. Why tahtammu bibuyutihinna? Why some wives, they doesn't concern with their house? Bakit hindi sila concern sa kanilang mga pamamahay ang mga babaeng ito? Yung mga ilan lang. No? Okay. So meaning siguro, they are kasla. Sila yung mga tamad, no? Kasla, kusala, kaslano is lalaki, no? Kapag kasla, babae. Siguro sila yung mga tamad na mga babae. That's why, wala silang concern. La tahtammu. La tahtammu. Bibuyutihin na because they are mga tamad. Ba, isa rin ito sa hindi kinatutuwa ng asawang lalaki kapag tamad ka. Kaya kailangan ng babae, nag-aasawa sila, meron silang alam na gawain sa tahanan, specialty, concern siya sa kanyang asawa, pamilya, at sa kanyang bahay. Isa rin sa dahilan niya kung bakit nalulugod sa kanila ang mga lalaking asawa. No? Siguro yan ang dahilan dahil sa tamad sila, na lumaki sila o sa kanilang pamilya, nagdalaga o lumaki sa pamilya na hindi siya nagtatrabaho, hindi na uutusan. No? Katulad ng mga babaeng mayayaman, no? Sila yung mga hindi pinatatrabaho talaga paano kapag nag-asawa na yan, walang katulong? Sanay sila sa may katulong. Paano walang katulong? Ay, wala siyang alam na gawaing bahay. So pabaya ang nilitaw dito. Hindi malang concern sa bahay. Mawawalang concern sa lahat. Pati sa malay natin, sa lalaki din, mawalan ng concern. Naku po, ito ang dahilan na hindi man magtatagal ang asawa dahil manlalamig ang lalaki pagka ganito. Okay? So Allah knows best. Now, dakuha natin ang ating isa pang paksa. So, I think dito tayo magtatapos, no? Okay. Kung hindi man natin matapos ito, ituloy natin sa susunod. Here, tahiyatun meaning preparation, paghahanda. Pakir, gaya na sabi ko, ang pakir, ginagamit ito sa mag-isip ka, ngunit solusyon ang ibig sabihin. Okay? Pakir, think. Meaning solution. Fil ijabati alil ilatit saliya. Think about the answer or think in the answer or about the answer about the following question. Isipin natin ang sagot sa mga anil as ilatit saliya, sumusunod na mga tanong. Okay? But hindi naman natin masasagot itong mga tanong na ito kung hindi natin nabasa ang nas o teksto. Basahin muna natin. But bago natin basahin, dako tayo sa title niya at bigay natin ng kahulugan ng tanong para preparado tayo na ang mga tanong ay naiintindihan natin kapag nasagasaan sa text, madali nating makuha. Okay? Al-usratu, the family. Al-usratu, alisda, ang pamilya. Yan ang ale. Al-usratu, the family. Okay?
bainal madi, baina sa pagitan, between al-madi past, nakaraan, wal hadir. Wal hadir, present, kasalukuyan. So meaning, the family between the past and the present. Ang pamilya sa pagitan ng nakaraan. Meaning siguro mga style ng mga pamilya nakaraan, ano mayroong estilo at ang hinaharap ngayon kung ano mayroong estilo ang pamilya. Yung tanong number 1, ganito siya. Hal usratu fi baladika kabiratun? Meaning, is the family in your country are large? Ang pamilya ba sa inyong bansa ay malawak? Kabiratun, big, alam natin, large. Okay? Halil usratu fi baladika, kabiratun. Is the family in your country, fi baladika, in your country, sa inyong bansa, o sa iyong bansa, kabiratun ay malawak? Sagiratun or hindi malawak, meaning maliit lamang. That is the question number 1. Number 2, hal ya'ishul jaddu wal jaddatu? Meaning, do grandparents, meaning pag sinabing grandparents, lolo, lola. O sabihin natin, jaddu is lolo, grandfather and grandmother. Okay? Do grandfather and grandmother ya'ishu live ma'al usrati with the family? Nakatira ba yung lolo at lola sa kanyang mga, sa isang pamilya o sa pamilya? Number 3, kayfa alaqatu? Kayfa alaqatu? Meaning, alaqatun is relationship, ugnayan. So, how is the relationship bainal abana'i wal aba'i? Aba'i, pag sinabing aba'i ito, parents, no? Aba'i, parents. Parang plural ng abaon, no? Abaon. Okay? So pag sinabing aba'i dito, ay tinutukoy yung nanay, tatay o parents. Yung al-abana'i, children. Kayfal alaqatu, how is the relationship bainal abana'i wal abay? Paano ang relasyon ng mga anak at mag-asawa fi baladika sa iyong bansa? In your country. And the number 4, hal tuhibbu sawaja bi amratin? Do you like to marry a woman, amilatan, a working woman? Do you like to marry? Hal tuhibbu sawaja? Do you like to marry or do you want to marry bimraatin, amilatin, worker woman? Gusto mo bang pakasalan ang isang babaeng nagtatrabaho? Limada. Bakit? Now, dakuan mo natin ang nas, balikan natin yan. Okay. Here. Yaktalifu nidamun ni sistema. Nidamun ni sistema. Okay? Or sabihin nating method para mapaparaan, pamamaraan, system or method. Yaktalipun nidamul usrati alan. Meaning, the system of the family now is different, yaktalipu. Ang sistema o paraan ng pamilya ngayon ay kakaiba o iba. An-nidamil usrati, about the family system pilmadi sa nakaraan. So meaning, ang sistema o pamamaraan ng pamilya ngayon ay iba sa sistema ng pamilya sa nakaraan. Okay? Yaktalipu nidamul usratin an, meaning the system of the family now, different about nidamul usrati pilmadi, the system of the family about the past, sa nakaraan. Walihada, for this, al-ikhtilafi, walihada ikhtilafi, for this difference,
Okay? Walihada khilafi, for this difference, suwarun katsiratun. Meaning, suwarun katsiratun, manifest in many ways. Mailalarawan sa maraming lugar, maraming kaparaanan in many ways. Okay? In many form. Okay? So, walihada al-ikhtilafi, suwarun katsiratun. So, ang pagkakaiba ng pamilya sa nakaraan, meaning at inaharap, ay mailaalarawan sa maraming paraan. Suwarun katsirun. Minha, mula dito, from it, ikhtifaul usrati. Ikhtifaul usrati, meron pa magkatuloy ito, yun, kabirati. Ikhtifaul usratil kabirati. Meaning, the pagkawala, disappearance. Ikhtifau is disappearance, pagkawala ng malaking pamilya, large family. Ikhtifaul usratil kabirati. Fi katsirin minal mujtama'ati, okay? Fi katsirin minal mujtama'ati, in many society. Meaning, nawala na ngayon yung large family sa lipunan. So, nawala na ngayon. Meaning, nakaraan ganun. Ito yata yung nakaraan. Kanatil usratu kabiratu. Okay? So, the big family, large family used, tas kuno. They live fi baitin wahidin. Sige, nakita nyo? Sila'y namumuhay, nakatira, fi baitin wahidin, kabirin, in one big or large house. Meaning, ang pamilya ay nakatira lang, pamilya, nakatira sa isang malaking bahay. Yadummu jami'a afradiha. Meaning, dayadum mo, ito ay nagpapakita na including, yadum mo including, kabilang, jami'a apradiha, meaning all of the members. O, kita nyo, sama-sama sila, large family. Yung pamilya, nakatira sa isang malaking bahay, fi baitin wahidin kabir. Yadun mo kasama, jami at apradiha, kasama ang miyembrong pamilya. Meaning, malaking pamilya ang nakatira sa isang bahay na kung saan taliwas na dito ngayon, ikhtifaul usratul kabira. Meaning, ikhtifaul usratul kabira, pagkawala, disappear ng malaking pamilya, large family. Sa ngayon yon, yung nakaraan, sama-sama sila sa isang malaking bahay, buong miyembro kasama. Okay? Ikhtafatil usratul kabiratu. Meaning, okay? Ikhtifaun. Parehas, no? Kaya lang, ito ay masdar. This is a verb. Ikhtafa, but feminine, ikhtafat. But biltikay min sa akin ay ni ikhtifail. Ikhtafa meaning disappearance. Ikhtafail usratul kabiratu, ang pagkawala ng malaking pamilya, okay? Nawala na. Dati kasama-sama. So, the large family disappear. Nawala na ngayon. Okay? Ikhtapatil usratul kabiratu, the large family disappear. Wala na. Yung sama-sama sila sa bahay ngayon, iwalay na. Nakikita naman natin yan ngayon, di ba? Kapag nag-asawa na yung anak, iiwanan si tatay, si nanay. Pag nag-asawa isang kapatid, iiwanan si nanay, si tatay. O, di ba? Iwalay na. So dati, kapag nag-asawa yung anak, kasamang nanay, tatay, lalo kung matanda, kinukup-kup, pinatitira, si lolo, si lola, nandun din. Ngayon wala na yun eh, iwalay na. So, ikhtipatil usratul kabira, the large family disappear. Wadaharatil usratu sagira. Wadaharatil usratu sagira, small family, wadaharat appear. Meaning, ang maliit na bilang ng pamilya, daharat,
from daharat feminine, ay lumitaw. Nawala na yung malaking pamilya. Okay? Wadaharatil usratul sagira, and the small family affair. Daharat. Allati, that tadummu sawja, including kabilang ang sawja, husband, wasawjata, and the wife, walwalada, and the son, or alwaladaini, the two sons. Okay? Alhamdulillah. So, konti na lang, no? Isang anak o dalawang anak. Ngayon, nangyayari din yan eh. Ang mga hindi mananampalataya, nagko-control hanggang isa, dalawa lang ang anak, no? Pero Muslim, hindi. Kailangan magparami, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, para marami siyang tagasunod sa araw ng pagkabuhay na muli. So, wala na, konti na, no? Tatay, nanay, anak, or dalawang anak. Min suwaril ikhtilaf, meaning another manifestation of difference. Okay? Mga iba pang paglalarawan ng pagkakaiba, meaning noon ng pamilya at ngayon. Da'ful alaka. Da'ful, ito ay weak. Humina o nanghina. Alakati. Meaning, alakati is relation. Okay? Relation. So, humina ang relasyon. Isa sa pagbabago noon, malakas ang relasyon. Ngayon, da'ful alakati. Okay? Weak of relationship. Humina ang relasyon. Bainal afradil usrati. So between the family members, humina na ang relationship. Iwahiwalay na eh. Di na sama-sama. Humihina yung relationship sa family, member ng pamilya. Okay? Afradil usrati. Pakada, or verily, asbahal aba'u, so the fathers, mga tatay, ang tinutukoy dito, began, ang mga tatay ngayon ay nagsimula, yakduna muqdamal waqti fi amakin amali, fi amakinil awali. Okay, bakit amakini? This is a diptot because this is a definite. Kaya kapag mayroong alang diptot, magde-decline siyang fully decline. Magiging triptot. Because of the amali is the not, that is a definite. Mudapilayhi, that is a definite. Okay? So, asbahul aba'u, the fathers began. Nagsimula. Yakduna mu'dama. The meaning of yakduna, they spend. Mga tatay, ginugugol nila, okay? Mu'damul waqti, most of the time, ginugugol nila ang kanilang mga oras, karamihan sa kanilang oras, mu'damul waqti, most of the time, fi amakinil amali, in the place of working. Okay, ginugugol nila ang kanilang mga karamihan sa kanilang oras. They spend most of the time or most of their time fi amakinil amali, meaning sa kanilang lugar na trabahuhan. Okay? Amakino is the plural of makan. Ha? Then, saan tayo? Wala yarawna. Wala yarawna. So, wala yarawna, meaning, they doesn't sin. Hindi na nila nakikita. No? Yarayani, yarawna. Hum. So, hindi na nila nakikita at palahum ang kanilang mga anak. Busy sa trabaho eh. Ginugol most of the time ang kanilang oras sa lugar ng trabahuhan.
Wala yaraw na atspalahum, hindi na nila nakikita ang kanilang mga atspalun, mga children, atspalahum. Atspalahum, kanilang mga anak. Illa kalilan, except a little, maliban sa konting oras o katiting. Siguro pag uwi niya, sisilipin niya yung mga bata, pagkatapos tulog na, then matutulog siya o kakain, tutulog. Ganun lang. Li'annahum, sapagkat sila, li'annahum, because they, yakrujuna pisabahi, karadya yakrujunahum, sila'y umaalis o lumalabas pisabahi in the morning. So meaning sila'y umaalis o lumalabas ng bahay, aalis para sa trabaho, pisabahi in the morning, sa umaga, pisabahi. Wayatrukunahu, naimina. Taraka yatrukuna, they left. Iniiwan nila, meaning ang kanilang mga anak, naimina, natutulog. Yatrukuna, naimina. Iniiwan nila o sila'y umaalis abang ang mga batay natutulog o iniiwan nila ang mga batang tulog. Okay? Wayatrukunahum. They left them. Naimina kapag sila'y natutulog. Natutulog, sleep. Wayarjiuna and they return. At sila'y nagbabalik, meaning sa bahay, pillail at the night. Meaning, umalis ng umaga, malamang natutulog pa yung bata, hindi niya na nasilip, nag-almusal, umalis ng umaga, babalik siya gabi, pagkatapos maaaring silipin niya ng bata, tulog na naman. Hindi niya ito nakikita ang kanyang mga anak maliban sa kakaunti. Meaning, nawawalan na sila ng tamang parang nawawalan sila ng pahalaga sa kanilang mga anak. Inuubos nilang oras sa trabaho, wala nang natitira sa pamilya. Ngayon yun. At noon hindi, sama-sama. They have concern to each other. Pero ngayon parang nawawala yung concern, no? Okay. So and then, wayajidunahum, naimina yun, sinasabi natin. And they find, meaning the children at falahum, naimina, tutulog na naman. Pagbalik niya sa gabi, wayajiduna, from wajada, yajidunahum, at nakikita niya ang mga ito, naimina, tulog na naman. The atfalahum. Wayajiduna atfalahum, naimina. Wamin nahiyatin, okra. Meaning, sa kabilang banda, on the other hand, okay, paano sasabihin? From the other hand or on the other hand, wamin nahiyatin okra, on the other hand or from the other hand, meaning sabihin na natin on the other hand, sa kabilang banda. Okay? Sa kabilang banda. Or sabihin natin, samantala. Yun, ha? Samantala. On the other hand. Yugadirul aulado, samantala, or sa kabilang banda, yugadirul auladul baita. Meaning the children, yugadiru from gadara, live. Umaalis din ang mga bata sa bahay, pisabahi. O ngayon, umalis ng maagang tatay sa umaga. Pagkatapos tulog yung mga bata at gumising, kakain, almusal, mag-aaral siguro, aalis na naman sa umaga. Ilal madrasati, pisabahi, yugadirul aulado, the children leave the house in the morning to the school para pumasok sa school. Hindi nakita ng tatay, tutulog sila nung malis na yung tatay. So mga bata naman, babangon sa umaga rin, pupunta naman ng eskwelahan. Wayarjiuna fil masa. At sila ay bumabalik sa gabi. They return also in the night. So, pero nauna silang umuwi kaysa sa tatay. Alam, hindi naman maabot ng magabing-gabi yung mga nag-aaral. So nauna silang umuwi, pillayli. Nasaan tayo? Wayarjiuna fis sama, at sila masaay. Okay, fil masaay. At bumabalik sila in the evening, sa gabi. Patabakal ummu. Patabaka, so the mother remain. Ang asawa, babae, ay naninitili fil baiti in the house. Siya lang naiiwan. Okay? Wahdaha, alone. Siya lang naiiwan mag-isa sa bahay. Okay? So the mother, patabaka, remain, siya nanatili, fil baiti in the house, wahdaha, alone.
mu'damal waqti. So meaning, most of the time, mu'damal waqti, most of the time, ang nanay ay nananatiling mag-isa sa bahay. Okay? Min suwaril ikhtilafi aidan. Meaning, another manifestation also sa pagkakaroon ng pagkakaibang pamilya ngayon at noon, kuruju ba'din nisa. Paglabas ng mga ilang babae. Okay, kuruju ba'din nisa. Meaning, some women living. Some women live or living ang sa iba pang paglalarawan, iba pa ring paglalarawan, ang mga babae, mga ilang babae ay lumalabas minal baiti from the house, mula sa bahay, ilal amal. So, doon rin, tatrabaho din ng babae, no? So, lumalabas din, minsan, ang mga ibang babae lumalabas mula sa bahay para sa trabaho, ilal amal, to work. Wakanatil mar'atu fil madi. Wakanatil, and this is the woman, fil madi. Ito ang mga babae sa nakaraan. Wakanatil mar'atu fil madi. And this is the woman from the past. La takruju min baytiha. Hindi sila lumalabas ng bahay. La takruju min baytiha. La takruju, hindi sila lumalabas. They doesn't live min baytiha from her house. Illa inda darura. Maliban lamang kung ito ay necessary, kinakailangan, darura. Okay? Not karura. Karura is battle, no? Darura. So, nung nakaraan, kanatil mar'atu, the woman in the past, this is the woman in the past, la takruju min baytiha. Hindi sila lumalabas ng kanilang bahay illa inda darura. Illa inda darura, maliban kung kinakailangan. Ganun naman talaga dapat eh. Ang babae, dapat hindi naman talaga lumalabas ng bahay eh. Kung hindi kinakailangan at hindi naman siya nagtatrabaho. No? So, anong gagawin niya sa labas kung lalabas siya na hindi naman kailangan? Matututo siyang maaaring manita, manuya, makipagkwentong walang kapakinabangan, matuto siyang maglibot, makipagkaibigan, at higit sa lahat matuto siyang masilaw, maakit sa mundong mapandaraya. So meaning, ang Muslim kasi, mas mainam kung ikinukulong niya ang kanyang sarili sa bahay, gawin niyang kulungan ang kanyang bahay. Meaning, mas mainam na ikulong mo sarili mo sa bahay kung wala kang gagawing mabuti sa labas. But kung may gagawin kang mabuti sa labas, obligado sa iyo na gawin mo ang iyong tungkulin sa labas. No? So ang panahon noong una, nakaraan, hindi lumalabas ang babae maliban sa kinakailangan. Pero sa panahon ngayon, hindi, no? Nagtatrabaho ang mga babae, labas ng labas, pati mga bata, hindi na nabibigyan ng pansin at mga asawa o ang tahanan. Ammal yawma, as for now, yan na. As for now, sa panahon naman natin ngayon, fakada tugadiru saujatu baitiha, pisabahi. As for now, today, for verily, the wives tugadiru saujatu, the wives live, ang mga asawang babae lumalabas, okay, baitiha, sa kanilang bahay, okay, in her house or with her house, pisabahi, in the morning. In the morning, sa umaga. Wala tarji'u hilayhi, wala tarji'u, at hindi siya nagbabalik, ilayhi illa pisama. Hindi sila nagbabalik dito, ilayhi, meaning sa bahay, illa pisama, maliban except illa pisama in the evening. Yung babae ngayon, labas na labas, babalik pa ito. Malis ng umaga, balik pa ng gabi. Wa indama and when, taas natin ha. Okay, indama, when, kapag. And when at kapag, wa indama. Tarji'u, sila'y bumalik,
she returned, takunu mut'abatan. The meaning of mut'abatan is tired, pagod siya. Kapag sila'y nagbalik, takunu mut'abatan, she is tired. Pagod na pagod siya. Paano siya mapapagod, no? Maghapon siya sa labas. Fala takumu bi amal. Fala takumu, meaning, fala takumu bi amalil bait. Bi amalil bait, houseworking. Okay? Housework. So, fala takumu, meaning, she doesn't do. She doesn't do, meaning takumu, kamaya kumu, stand up eh. Hindi niya nagagawa. Okay? She does not do or she doesn't do the work, the housework, the houseworking. Hindi niya nagagawa ang trabaho sa bahay. Wala takumu bi amalil baiti min nadapatin. Min nadapatin, hindi niya ang nagagawa ang trabaho sa bahay, min nadapatin from cleaning. Hindi niya nalilinis ang bahay, hindi niya nagagawang linisin ang bahay. Wa i'dadin littaam. I'dadin is from the preparing food. Hindi niya nagagawang maghanda ng pagkain. Hindi nagluto, nang iahanda niya. Maghapon siya sa labas. Okay? Wala tajidu at hindi niya nakikita and she doesn't find, okay, waktan and she doesn't find, wala tajidu waktan, she doesn't find a time. So, hindi siya nakakatagpo ng oras o panahon, sabihin natin. She doesn't find, hindi siya nakakatagpo ng panahon, o wala siyang panahon, sa madaling sabi, wala tajidu waktan, litajili siya to sit ma'a at faliha with her children. So, nawawalan siya ng panahon na umupo sa kanyang mga anak. Meaning para makasamang gising. O makipagkwentuhan, o makipagsayahan sa kanyang anak, aliwin, maging concern, na wala na yon because maghapon siyang wala eh. Aw sawjiha, ganun din sa kanyang asawa. Ganun din sa kanyang asawa. Pagod eh. Siya ay mut'abay. Tired siya eh. Kaya hindi niya magawa, palatakumo, bi amalil bait eh. Minadapatin, hindi niya magawang linisin ng bahay, wa'i'dadil lita'am, hindi makapag-prepare ng pagkain, wala tajidu waktan litajili sa ma'ad at paliha, wala siyang oras, makitang oras, para o makatagpong panahon, para umupo siya sa kanyang mga anak, ni sa kanyang asawa. Lil haditi, fil umuril awladi wal baiti. Meaning, lil haditi, to talk, okay, to talk about, sabi natin in dito, to talk about his children, about the matter. Umuri, pwede sabihin natin matters or things. So, wala na siyang panahon na umupo sa kanyang anak, sa kanyang asawa, lihaditi to talk, okay, to talk about the children matter and the house. Wala na siyang panahon pa na makipag-usap o pag-usapan ang patungkol sa kanilang mga anak at sa kanilang bahay. Meaning yan naman ang buhay sa panahon natin ngayon. Kaysa sa nakaraan, hindi lumalabas ang mga babae. Maliban necessity. Now, balikan natin yung tanong. Okay, yan. Al usratu fi baladika kabiratun, meaning, is the family in your country, ang pamilya ba sa inyong bansa ay malawak, kabiratun? Am sagiratun o hindi malawak? Depende yan, no? May mga bansa kasing
ang pamilya ay malawak, meron naman pamilyang hindi malawak. Okay? Ngayon, ang pag-uusapan naman ay ang lawak ay nawala, naging maliit na lamang because of the reason sa panahon natin ngayon ay nagkawatak-watak dahil ang isa sa dahilan ay ang relationship natin ay humina dahil sa pagkakalayo-layo. No? Hindi katulad ng una, sama-sama sila sa isang malaking bahay. Hal ya'isul jaddu wal jaddatu ma'al usrati, meaning, do grandparents or do grandfather and grandmother live with the family? Yung bang mga lolo, jaddu at wal jaddatu ay nakatira, ya'isu ma'al usrati sa kasamang mga pamilya? Depende rin. May mga pamilyang kasama nila ang kanilang lolo at lola, may mga pamilyang hindi naman. Depende yan sa bansa. Pero sa nakikita ko dito sa Pilipinas ay kapag naiwalay na yung mga anak sa tatay-nanay, so iwalay na sila, magbubong pamilya, no? So kapag nagkaanak, nandun yung mga apo ng lolo at lola, dahil mula sa mga anak nila, hindi naman kasama ang lolo at lola, nandun pa rin sila sa kanilang mga takanan. Pero hindi naman sa iba, kasama nilang lolo at lola. No? Madalas naman nakikita ko kung bakit kasama ang lolo at lola dahil yung pamilya, yung anak kapag nag-asawa, hindi umalis doon sa bahay ng tatay-nanay at doon manganganak yung babae na magiging apo at lolo ng lolo at lola. No? Hindi katulad nung sa unang panahon, kapag nag-asawang mga anak at tumitinahanan na sila, kinukuha nilang kanilang tatay-nanay sa kanilang tahanan. Okay, pag nanganak yung babae, magiging lolo at lola. O kaya naman yung tatay ng tatay na lolo nila, kinukuha din yun. At ito'y nakikita ko at napagmamasdang ko to, no? Alhamdulillah, ito ay natural praising ito sa mga kapatid nating mga Maranao dahil marami akong kaibigan dyan. Napakaganda ng relationship nila. Napakaganda talaga, kinukuha nilang nanay nila, tatay nila, kahit kamag-anak nga eh. Kapag lalo na umaasenso, kukunin nila yan sa isang bahay, sama-sama sila. Nasusunod nila yung unang panahon na pamilya. Meron silang large family, napakasaya nila. No? Na kung saan naman ay nakakalungkot isipin sa mga iba ay hindi natin ito makita. Mas mainam yun, nakikita ko sila, no? Ay buong pamilya, lolo, lola, tatay, nanay, apo, anak, nandyan, no? Pamangkin, nandyan. Napakasaya nila, no? Alhamdulillah. So, depende rin ito kung kasamang lolo at lola sa tahanan. Number 3, kayfa alaqatu, meaning, how is the relation bainal abanai wal abai, between the parents and the sons or daughters or children, bainal abanai, between the children wal abai and the parents, fi baladika. So, iba-iba rin ang sitwasyon, no? Sa Muslim, alam natin, maganda ang relationship ng tatay, nanay, at mga anak sapagkat may aral na maging mabait sa kanilang magulang. Most of the time, makikita mo lang naman talaga ang pagkakaroon ng hindi magandang relationship sa mga unbelievers. Walang guide. Walang guide. Minsan, kaaway pa nila ang kanilang mga sariling magulang. Mas mahal pa nila yung asawa nila kaysa sa kanilang mga sariling magulang. At minsan, lumalaban ng kanilang mga anak na tunay na anak ng magulang, pinagtatanggol lang itong manugang. So, sa kanila, masalimuot, magulo ang kanilang pamilya. Pero sa Islam, kung tutusin, susundin natin ang aral, iisa lang ang kalalabasan yan. Ang magiging kalalabasan ng relationship ng mga anak sa kanilang magulang ay napakabuti, napakabait. Dahil alam natin, ito'y utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maging mabait. Huwag tayo magsasalita ng mga nakakapagsakit ng damdamin sa kanila. Kahit na anong katiting na maaring makapanakit sa kanila, ipinagbabawal ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, kung susundin ng Islam at magkakaroon ng knowledge sa mga Muslim about these things, ay iisa lang ang kalalabasan. Ang relasyon ng nanay at mga anak ay magiging mabuti talaga. Napakasaya, napakaligayang pamumuhay ang pagkakaroon ng ganitong uri ng pamilya. No? Number 4. Al-tuhibu sawaja bimra'atin amila. Gusto mo bang makapag-asawa? Do you like to marry a working woman? Gusto mo bang makapag-asawa ng babae na kung saan nagtatrabaho? Limada. Bakit? So, siguro, kung ang pag-uusapan ay pwede bang magtrabaho ang babaeng Muslim, bakit naman hindi? Kasi kung mga babaeng Muslim ay talagang pagbabawalang magtrabaho sa bahay lamang, alam natin sa ating pananampalataya, kapag ikaw ay halimbawa magpagamot, lalaki ka, dapat lalaki ang titingin sa'yo. Kung babae ka, lalaki din ba titingin sa'yo? Hindi ba dapat babae ang titingin sa'yo? Kaya kung pagbabawalan mo magtrabaho ang babae, sinong babaeng titingin sa mga babaeng may sakit? So wala.
At sinong mga babaeng magtuturo sa mga dalagang babae, lalaki ba? So meaning, hindi naman ipinagbabawal ang magtrabaho sa mga babae sa pananampalatayang Islam. Ngunit, kailangan nilang iwasan. Iwasan nila yaong dapat nilang iwasan na hindi dapat nilang gawin o pagbabawal sa kanila sa pananampalatayang Islam. Sabihin natin ng lalaki, pwede bang makipagtrabaho, makisalamuha sa mga babae? Siguro kung necessity lang. Kung hindi naman, halimbawa, kung kaya ba naman ng lalaki na iyuko ang kanyang paningin, ayun ang utos kapag ikaw ay nakakakita ng hindi mo maharam, naaakit ka, at kaya mong iyuko naman, iwasan yan. Bakit hindi? Pero hindi naman tayo bato o robot para maiwasan yung ganyan. So that's why, mas mainam na ang lalaki, kasama niya yung lalaki, ang mga babae ay babae. So, ngunit, kung ang babae hindi magtatrabaho sa bahay lamang mga iba, wala naman masama. At ito ay mainam sa kanya, lalo na kung pinangangalagaan niya ang kanyang mga anak, kanyang asawa, paglilinis ng bahay, pag-aasigaso sa kanila, at tinuturuan niya mga anak niya pag wala si mister, naghahanap buhay. So alhamdulillah, nasa isang lalaki ang kung sino ang gusto niyang mapangasawa. Siyempre, may kanya-kanya tayong gusto, hindi naman pagbabawal mag-asawang babaeng mayroon itong trabaho kung ang trabaho niya hindi nakaka-apekto sa kanya sa pananampalataya para magkasala siya. Ha? Yun ang tinutukoy. Pero kung magkaka-apekto dahil nakakasala siya, mas mainam na sa bahay siya. Okay, sa nadhabu sa patitsaliya, we will go to next page. Ha? Next page. Dako tayo sa next page. Okay. Sapatut salitati, pasittina. Page 63? Yes, page 63. Sapatut salitati, wasittina, page 63. So I think, dagdagan pa natin this last. Konti pa lang ang oras natin. Okay? Page 63. This. Okay? Ad-darsus sadisa, Ashara, the 16th lesson, Al-Wahdatu Tsalita, 3rd chapter pa rin tayo. Istiabon is preparation, comprehension, pang-unawa, or understanding. Tadribun awal, this is a first exercise. Da alamata sahi, ilagay ang correct sign. Aw kata na sign, amamal ibarat. Amamal ibarat, pwede sabihin natin amama is front, no? Okay, front, or sabihin natin next. Next of the phrase. Next of the phrase. Allati, which, or sabihin natin, that. Okay? Tunasibul madi, meaning that tunasibul madi from nasaba, no? Nasaba, yunasibu. Meaning dito ay suitable, fit, or favorable, meaning sang-ayon, agreeable, okay? Put the check and the wrong next of the text that preferable or agreeable on the past or hadiri on the present. Ilagay natin dito kung ito'y agreeable sa past ang pangungusap o hindi agreeable. Okay? Kapag agreeable, put the check either in madi or present tense. Okay, pangkasalukuyan. Kapag ito naman ay hindi suitable, lagay natin ang kata, wrong sign, sa madi man or hadir. Like example, para hindi tayo maguluhan. Number 1, wahid. Ikhtifaul usratil kabira. Ikhtifaw, disappearance, no? Pagkawala, usratil kabira, disappearance of large family. Kailan niya nawala? So, saan siya check? Sa present. Hadir. Dito lang nawala sa kasalukuyan. So, check. But hindi nawala sa madi, wrong. Okay? So, ikhtifaul usratil kabira, disappearance of large family, now, present. But in the madi, no. Kata. Taskunul usratu, the family lives fi baitin wahidin. Ang pamilya nakatira sa isang bahay. So,
In the body, nakatira. In the present, nakatira din naman, di ba? Ang kaibahan lang ng body, all of the members. Pero tinukoy lang dito, ang isang pamilya ay nakatira sa isang bahay. Pero kung pupunta tayo doon sa nas natin, text, sa body, nakatira sa buong pamilya, pati members. Sa nakaraan, but in the present, wala na. Tatay, nanay, isang anak, dalawang anak, walang lolo. Okay? Yadlisu Saujani, meaning Saujani, mag-asawa. Okay? Hindi dalawang husband ang tinutukoy dito. Okay? Meaning, the Saujani, ang mag-asawa, okay, yajlisu lil haditi, yajlisu, both wife and husband sit to talk fi umuril aulad, to talk about the children matters. Sa nakaraan, nangyayari na lamang itong kinakausap nila ang kanilang mga nasa mga bagay sa nakaraan. But now, hindi na. Hadir. So this is, check, the madi, nakaraan ginagawa, but hadir, hindi ginagawa. Napapabayaan na. Number 4, daharatil usratu sagira. Meaning, small family appear. Ngayon na lang yon. So hadir, check, correct. Here, present. Present, ha? Nahadir is the present. So ngayon yan. Lumitaw ang small. Nung nakaraan, kata. Kasi malaki ang pamilya noon. Okay? A'dadul afradil usrati kabiran. A'dadul is the bilang, no? Bilang, numbers. The numbers of the large family. The numbers of the large family. Or sabihin natin, the number of the family, large number. The family members or the family large number. Okay? The numbers of the large family. Kailan nangyari yon? Ang bilang ng malaking pamilya. Noon sama-sama sila. Kasi kumonti ngayon. So that's why samadhi is check. Ngayon, hindi na nangyari yung malaking pamilyang yan. Iwahiwalay na. So kata dito, sa present. Nangyari lang yan samadhi. Da'fun alakatu, weakening relationship binal afradil usrati. Kailan lumitaw ang weakening? Paghina ng relationship? Ngayon lang. So dito check yan. Present tense. In the madi, hindi. Sama-sama eh. Tabkal ummo wahdaha. The mother remain alone wahdaha. The mother remain fil baitil kasir. So meaning, ang mga nanay ay nananatili na mag-isa sa maraming bahay. Fil baitil kasir. Nakaraan. Hindi man lumalabas kasi ang bahay noon, except necessity. So dito ang check, almadi. Pero ngayon hindi eh. Labas ng labas eh. Wrong dito sa present tense yan. Okay? Kurujul nisa'il lil amal. Ganon din yan. The woman live, o lumalabas sila sa kanilang bahay, living from their house, meaning lil amal para magtrabaho. So ganon din yan. Ngayon lang ang check nito. Ngayon lang ginagawa lumabas ang babae para magtrabaho, lil amal, pero nakaraan hindi. That is kata samadhi. In the present tense, yes, check. Nadafa yandifu tan andafa. Andafa yundifu. Sorry. Okay? And the last, number 9, is tunaddifu. Naddafa yunaddifu. Tunaddiful mar'atul baiti. Meaning, baita, sorry, mapulong bigi. Tunaddiful mar'atal baita. So meaning the woman clean. The woman clean the house. Wa tu'iddu ta'am. And they prepare food. And they prepare food.
Or sabi natin, and she prepare food. And she prepare food. Tunadipul mar'atul baita, the woman clean the house, what to do, and she prepare ta'am, food. Nakaraan yan. Nakaraan. Kasi nananatili ang asawa sa bahay, nagagawa niya lahat ng mga bagay na nagluluto, nasikasong pamilya, but ngayon, hindi na nagagawa, sobrang busy sa labas, pag-uwi pagod na, hindi makapaglinis ng bahay, hindi makapaghapag ng pagkain ni sa asawa, walang panahon umupo para makipag-usap, lalo na sa mga anak. That's why, itong linilinis ang bahay ng babae, ang babae naglilinis sa bahay at nakakapag-ahin ng pagkain in the madi. That is check. But in the present tense, the hadir, that is say wrong. Okay? So we will stop here. Inshallah, pagpapatuloy natin to sa susunod. Wa akhiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah